Nakasailalim ngayon sa heightened alert status ang Department of Health o DOH sa lahat ng kanilang regional offices kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Binabantayan na rin ngayon ang kagawaran ng mga posibleng sakit dala ng pagbaha. Nakaposte na rin ang hospital tents ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na nakaagapay sa mga apektadong pamilya. Narito ang aking report. Isinailalim na ng Department of Health o DOH sa Code Blue Alert ang lahat ng operasyon ng kanilang ahensya sa bansa matapos ang pananalasa ni Bagyong Tino na nag-iwan ng malawak na pinsala sa iba't ibang lugar. Sa ilalim ng Code Blue Alert, iiral ang heightened status ng DOH pagdating sa kanilang mga regional offices at health facilities. Mas maraming mga bilang din ng ahensya ang nakadeploy sa mga evacuation centers at health facility sa mga lugar na lubos na nasa lanta ni Tino. Mabilis ding inihahanda ang mga gamot, medical supplies at mobile response teams para sa mga lokal na pamahalaan na mangangailangan nito. Nakahanda ring magtayo ng pansamantalang hospital tents ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PMAT sa mga lugar na lubos na naapektuhan ng bagyo para sa mga pasyenteng nangangailangan ng kaagad na medikal na atensyon. Samantala, bukod sa pag-alalay sa mga naging biktima ng bagyo, pinagtutuunan din ng pansin ng DOH ang mga nasa evacuation center na nagkakaroon ng lagnat, ubo, sipon, leptospirosis at iba pang impeksyon, partikular sa Eastern Visayas na parte ng Biliran, Leyte at Samar. Kasalukuyan din nagsasagawa ang DOH ng health assessment at field validation para sa iba pang health commodities base sa pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan. Ang pagsasailalim naman sa Code Blue Alert ay kasunod na rin ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National State of Calamity. Kaugnay pa rin ito, nagbabala ang kagawaran ng kalusugan na hindi maaaring itaas ang presyo ng 146 na gamot sa buong bansa sa loob ng 60 araw sa ilalim ng umiiral na price freeze. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.